Naharap ngayon sa kasong kriminal ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ireklamo ni ACT Teachers Representative Franz Castro dahil sa anya ay pagbabanta sa kanyang buhay. Pero para sa isang dating gabinete ni Duterte, propaganda lang raw ito. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Kaya parang dagdag talaga na pasakit sa akin yung itong ginawa ni Rodrigo Duterte na grave threat. Pangamba at pagkatakot ang naramdaman ni ACT Teachers Representative Franz Castro. Sa gitna kasi ng pagluluksa ng kanilang pamilya sa pagyao ng kanyang ama kamakailan, nakatanggap pa ito ng pagbabanta mula sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo, natakot ako dito kasi baka madamay din yung pamilya ko at syempre alam naman natin yung bibig ni dating Presidente Duterte, no? At yung kanyang bloody record doon sa fake war on drugs niya. Ang daming mga namatay. Sa isang panayam sa SMNI ng dating Pangulo nitong October 11, nabanggit ni PRRD ang kanyang mga pananalita sa mambabatas. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, ikaw, Franz. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sa mga nakaraan, yung mga red tagging, yung mga vilification, malakas na yung impact kahit dun sa social media na babasa ng aking pamilya. So malaki yung impact niya, lalo na itong threat na nangyari doon sa television. Kaninang umaga, formal nang nagsampa sa Quezon City RTC si Castro ng kasong kriminal laban sa dating presidente. It's grave threats, it's not as big as murder or anything like that, pero very important to hold people accountable. Nung Pangulo siya, hindi siya accountable kasi may impunity siya from any kind of suit, but this time, wala na siyang immunity. Ito ay isang krimen. Wala ritong halong any other matter. Meron po ritong criminal offense, tawag po dyan sa Revised Penal Code, felony. Yan ay aming inilalahad ngayon sa prosecutorial system. Bantay sarado ng kapulisan ng QCPD ang Justice Hall ng Quezon City habang may mga progresibong grupo naman na nagpakita ng suporta kay Castro. Samantala, depensa naman ng dating Chief Presidential Counsel Sal Panelo kay PRRD, propaganda lang umano ang reklamo ni Castro. Giit nito, wala namang legal na basihan para sa naturang kaso. It's not a threat because a threat would be, I will kill you. But if you say, I want to kill you, that's only expressing a desire. Sa harap naman ng issue, tiniyak ng Kamara ang pagbibigay ng seguridad sa mambabatas. If Congresswoman Franz Castro will require additional security, we are ready to provide additional security. But as of today, we have not received any request from Congresswoman Castro. To provide ng security, so susuportahan nila kung ako ay magpa-file din ng kaso laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. So yun yung mga sinasabi nilang support sa akin. Lumabas ang umano'y pagbabanta ng dating Pangulong Duterte kasunod ng pagkwestiyon ni Castro sa Intel funds ng Department of Education na pinamumunuan ni VP Sara Duterte. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.